Hindi pa rin nasundan na dapat tapos na talaga yung bahay. Nakakayak nga sa totoo lang kasi dream house namin hanggang ngayon walang nangyayari. Kasi mabulaklak siya magsalita Oo. Maniniwala ka agad Oo. kahit hindi ka panipaniwalang may daan dito, hanggang dito yung lupa, ganito, ganyan. Mapaniwala ka niya. Oo. Ang dapat sisihin din dito yung agent nito. Tapos hindi ko alam kung dapat din namin sisihin yung sarili namin na nagtiwala kami sa kanya. Nakakalungkot talaga isipin na ganito yung nangyari dun sa pangarap namin na may patay yung bahay. Yung inaakala namin na dream house namin na matutupad na, mai-scam lang pala. Magandang hapon sa mga manonood natin. At ngayon nandito kami ni Commander sa lugar kung saan yung nabili nga namin na lupa nung nakaraan na pagtatayuan sana ng syempre ng dream house namin. Kaso nga lang ay talagang nagkakaroon ng problema dito dahil hindi ko alam, may kasalanan din kami. At may mas kasalanan yung agent nitong binili namin ito na lupa na dapat sa ngayon tapos na talaga yung bahay dito, di ba? Kasi almost 2 months na mahigit nung nabili namin ito. Dapat sa loob ng 2 months na yon na-build na yung house na gusto namin, na pinag-iipunan nga namin po utay-utay para nang sa ganon ay may tahanan kami dito sa Kapalonga. Kasi alam naman ng karamihan, may bahay naman kami sa Candelaria, Quezon. Kaso nga lang, siyempre andi dito yung maraming tinutulungan sa Kapalonga. So, nag-i-stay kami dito ng nangungupahan. Ayaw naman namin na habang buhay na lang dito sa Kapalonga at alam namin hanggat hindi pa din kami nakakatulong ng ayos dito, dito pa rin talaga kami mag-i-stay. Gusto naman namin yung i-stayan namin dito ay sarili na din namin. Kumbaga, wala na kami iniisip na bayad kasi ganun din naman, di ba? Tsaka malaki ang ano natin. Malaki yung nagiging kinabuuan ng upa, di ba? Sa tagal namin nangungupahan din dito sa bahay ng Kapalonga, since simula nung di pa kami nag-vlog ay ang laki na din talaga ng naipon na nagbabayad ka na hindi naman mapapasayo yung bahay. So kumbaga ngayon lang natututo lang kami na imbis na ibayad namin doon, pampapagawa na lang namin ng bahay, ganun din naman. Dito kami ngayon sa labas, dito sa labasan, okay? Ito isang compound dito, kumbaga parang isang subdivision, pero nalaman namin na wala pala tong permit. Okay? So ito yung mga lupa na nakikita nyo, pati yun, ayun, may lupa doon. Yan yung nakatambak na yan. Yan ay pinahakot namin yan sa truck. Bali pang 2 hakot na ito. Pangalawang beses Yung unang hakot ng truck, 4 na truck. Tapos ito, 2 truck na mas malaki doon. Kasi medyo hindi din sa amin sinabi ng agent nito na binabaha yung area. So, pinapatambakan namin sana para na sa ganun ay tumaas. Kaso nga lang, nakita nyo hanggang ngayon nandito pa rin yung mga lupa kasi may problema nga dito sa subdivision na to na wala namang permit pala. Okay? Na hindi ito nakarehistro dito sa bayan ng Kapalonga. Kaya hindi rin nila talaga mapasok tong lugar na to. Ngayon, pupunta kami ni Commander doon sa location na nabili namin. Hindi siya malaki, sakto lang talaga para sa amin. Kaso nga lang yung dream house namin ay wala, ganito pa yung nangyari. Walang kumbaga masakit talaga sa ulo. Alam niyo yun na may problema kami sa mga beneficiary. Kaya nga minsan talagang nakakapuno din kasi may mga personal problem din kami. Tapos puro problema pa yung beneficiary natin. Kaya medyo masakit talaga sa ulo. Puntahan natin yung location kung saan yung sinasabi ko. Ito yung mga lupa Hindi pa din matapos-tapos. Kumbaga. Yan. May lupa dito. Tapos ayun pa, nakasako pa yung mga nandoon. Tara. Okay, so itong maliit na kalsada na to, ito lang yung nagsisilbing daan dito na ito. Wala ito noon. Wala talaga tong kalsada na to. May pinakita sa aming mapa yung yung pinakaunang bumili ng lupa dito na nabilan nga namin. Itong kabuuan na to nasa kanila yung mapa. Kaya di ko alam kung kapag ibinigay ba yung sa munisipyo ay magagawa na tong subdivision na to ng permit. Kasi wala nga permit. Kaya di ko alam kung yun yung inaantay nila. Magandang hapon po. Kasi baka yun lang yung kulang para magawan to na subdivision permit. Kasi hindi rin siguro alam ng karamihan dito na nandoon pala sa nagbenta sa amin yung yung pinakang mapa. Nitong yung survey nito, approved survey nitong kabuuan na to. Okay, so ito, ito dati yung daan, pakita ko muna sa inyo. Ito yung may daan dito dati. Nung unang naghakot dito sila dumadaan ito.
Ito, may daan dyan. Ayan, oh. Kita nyo, sakto lang yung, kahit motor, ganyan, kahit ka-hauler, kasya dito. Kaso nga lang, nung dumating may-ari at nalaman yata na nagtatamba kami dun, tinakpan niya to. So, ang reason daw ay hindi daw kami nagpaalam na dadaan dito. So, ano naman, kung wala namang nawala sa lupa para sa akin, wala namang kaming kinuha, nakiraan lang naman, di ba? Eh, wala naman siya sa kanino kami magpapaalam, eh, wala nga siya. So, dito, kasi nandoon sa likod nito yung lupa na nabili namin. Pero, before pa itong mga bahay na ito, sila yung nauna-unang bumili ng lupa dito. Ang malinong ng pinakamay-ari nito na Isturas ay sagad-sagad lahat nila binenta. Tingnan nyo itong bahay na to. Sagad yung benta ng lupa dito. Tapos ito, sagad din, walang right of way. Pati right of way binenta ng may-ari. Kaya ito, buti na lang nga, mabait din yung nandito yung bahay. Nagbigay sila dito ng daanan pa. Kumbaga, nag-giveaway sila dito kahit paano. O, ng 1 meter. Kaso nga lang, ito na lang yung magsisilbing daan. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Kahit motor ko hindi kasya dito. Ayan o, kahit motor ko hindi dito kasya. Kasi sobrang litao lang talaga. Mabait pa rin yung may-ari nito na nagpahiram nitong daan na to. Oh. Ito o yung daan o. Ayan o, kagagawa lang nito. Sinarhan nila bago umalis. So, ewan ko, may mga ganyan pala talaga na tao. So, ito yung lupa, mga kabayan. Ito yung lupa na nabili namin ni Commander. Ayan, 200 square meter lang to. Sagad doon sa isa pader na yun hanggang dito. Ayan, dyan. Sa may puno ng mangga na yun. Mangga nga, ayun, sa may puno ng mangga. Yan ang pagitan yan. So, tinan nyo yung tinatambak, oh. Hindi matapos-tapos. Oh, ito yung nauna pa, oh. Ayan, kita nyo, ito pa lang yung bagong tambak. Itong matagal na ito na itambak, hindi pa nasundan na dapat talaga tapos na talaga yung bahay. Nakakayak nga sa totoo lang kasi dream house namin eh hanggang ngayon walang nangyayari. Saktong-sakto lang naman sa amin to, itong space na to sana. At napakaganda sana ng plano ko dito, kami ni Commander. Kasi nga, nung una, ganito ko sa inyo, kung bakit ko nasabi na dapat sisihin din dito yung agent nito. Tapos, hindi ko alam kung dapat din namin sisihin yung sarili namin na nagtiwala kami sa kanya. Okay, kasi nung unang time na pumunta kami dito ni Commander para tingnan tong lupa, ang sinasabi nung agent nito, sabi mo, may daan dito na kasya pa ang 4 wheels. Ayan o, sabi mo. Sabi mo dyan, kasya yung 4 wheels. Kaya napauo mo kami. Sabi namin, nagtiwala na kami sa'yo. Kasi sa munisipyo siya nagtatrabaho. So, sabi ko, totoo naman siguro siya sabi. Kasi unang-una, nagsisilbi siya sa publiko. So sabi ko, baka may kasya talagang 4 wheels dyan. Kahit nga hindi na 4 wheels, sabi ko, kahit yung mga sasakyan lang namin na iba, okay na kami dun. Yung 4 wheels, bahala na kung saan namin didiskartehan ng mga paradahan. Kaso, nung mabayaran namin lupa at bumalik kami dito, sinabi ng may-ari nitong nasa harap na sakop nila yun. Walang dadaanan dun talaga. So, di ko alam kung dapat din namin sisihin talaga siguro sa sarili namin na nagtiwala kami sa tao na yun. Okay, tapos wala na kami magawa. Sabi ng mga tao dito, wala daw talagang right of way dito kasi yung nagbenta nga daw, lahat ay sagad, bawat kanto ng bahay ay sagad. So nagkiusap kami dito unang-una. Dito sana nakikita nyo dito sa, yan, sa harap. Sa harap, nakikiusap kami dyan yung binakuran na sabi ko nga ay baka pwedeng bilhin na lang, no? Sabi tayo sa kanya, di ba? Na baka pwedeng bilhin na lang namin kasi parang 6 lang yata o 5 yung sukat ng lupa, medyo maliit. Sabi ko, bilhin na lang namin para lang makapasok kami dito. Pero ayaw nilang pumayag. Pati dito, nagsabi din kami na baka pwedeng makabili ng kahit maliit na daan, kahit na 1 meter, ganyan. Pero wala daw silang balak magbenta ng lupa kasi maliliit na nga daw. Okay, so yun lang ang nakakalungkot na hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Kumbaga, kaya stress talaga. Gusto namin lumipat para makaalis na kami sa stress, pero napunta pa rin kami sa ikaka-stress namin. Pero wala kaming choice kundi papatuloy pa din namin to. Bahala na, di ba? Bahala na. Okay. Talagang tao lang talaga ang kasya. So wala kaming magiging daan dito. Ang ganda ng plano namin dito sana na itong harap ay gagawin namin, lalagyan namin since paradahan, parkingan, tapos may kahit na single basketball court. Kasi nga mga lalaki ang anak namin, para naman may banding kami habang kaya ko pa makipaglaro sa kanila. Dito kami sana maglalaro sa harapan na to.
Kaso mukhang mangyayari pa rin naman yung basketballan if ever. Pero yung mga sasakyan sana na gusto namin, nakikita din namin, wala, hindi na namin magagawa yan. Okay, so nakita nyo naman na nakausap natin yung may-ari. At ano sabi sa'yo? Nung may-ari nito, uuwi sila. Uuwi daw yung mga anak at sila yung maayos, makipag-usap. Sabi ko, ginawa na namin yung best namin, nag-usap na kami sa munisipyo kung ano yung mga pwedeng gawin. Yun nga daw yung paraan, sila yung ano dun. Kung sino yung nagbenta dito, siya yung uuwi dito para mag-ayos. Okay. Kasi mga bayan, nagpunta na din kami sa munisipyo para ayusin nga sana kung ano pa yung magagawa dito. At ayun, ang payo nga sa amin ay ipasurvey daw. Kaso nung payag na sana kami magpasurvey, 50,000 po yung pagpapasurvey dito. So ang mahal talaga, di ba? Ang mahal ng pa-survey, 50,000 pesos. Kaso nga lang, ang masusurvey lang din pala ay yung kantuhan nitong lupa. So alam naman na namin yung kantuhan nito kasi tinuro na sa amin. Hindi na namin kailangan yun. Ang kailangan namin ay yung magkaroon sana ng daan. Kasi ang pagkakaintindi namin sa survey, kala namin ay masusurveyin yung lugar kung saan pwedeng magkaroon ng dadaanan, di ba? Itong mga nasa likodan na lupa. Pero hindi pala ganun. Ang masusurvey lang pala ay yung muhon, kumbaga. So nakakalungkot talaga isipin na ganito yung nangyari dun sa pangarap namin na maipatay yung bahay. Na hanggang ngayon ay wala talaga nangyayari. Yung mga nagtatrabaho dito, na mga naghahakot, mamayang hapon magtatrabaho sila. May puno nga dito, ayan, tinumban na nila. Yan, sa baba. May puno dito, tinumban na nila. Tapos yung mga saging, kasi nung wala pa ito, hindi pa nabibili, ay itong sila nanay dito ay sila muna dito, nakilagay ng saging. Atin pa itong yan yung muhon niya, oh. Oo, katapat yan. Katapat ng mangga nga daw. So ano pa yan, kukuha pa tayo dyan hanggang dyan yan. Kasi 10 by 20. So ayun, kaya din ako nag-vlog para i-share sa karamihan na maging aware po tayo sana kapag bibili tayo ng isang lupa o properties na gusto nating pagtitirikan ng bahay natin, dapat talaga wag lang doon sa agent tayo magtanong-tanong din tayo sa mga kapitbahay, sa mga magiging kapitbahay, para na sa ganun ay malaman natin kung totoo ba talaga yung sinasabi o ganun. Kailangan magtanong-tanong tayo. Tapos ano pa ba, ayun, basta suriin nyo ng mabuti yung lupa na gusto nyong bilihin. Ganun lang, lesson learned lang din. At bago nga ang araw na ito ay nanggaling muna kami sa assessor office. Dito na kami ngayon sa municipal hall ng Kapalongga. Pasok tayo dito sa municipal assessor office para tanungin natin tong problema na ito. Para sakaling magawa ng paraan, kung kinakailangan talaga ay yung pag-survey, gagawin na lang natin para madaan natin sa legal. Nang mga oras nga na ito ay kausap ko na yung pinakang head siguro dito sa assessor sa bayan ng Kapalongga. At dito nga ay sinasabi nila na napakagulo daw talaga ng subdivision na iyon. Na halos iisa lang talaga ang sinasabi nila na pwedeng mangyari, na yun daw ay ang magpasurvey daw kami. Na umaabot nga ito ng halagang 50,000. Hirap Sobrang Tapos, hirap. ang baba pa pala dito ang Parang kukulangin pa yata yung yung lupa. Tingin mo kulang pa rin Hindi naman siguro pag na lahat dun. Pag nailagay. Ito lang ang hindi pa nalagyan. Hanggang dyan. Mm. Hanggang dyan yan ay sa may Kasi eto. Si Commander lahat na niyan na sinabi din sa may-ari na ganito yung mga problema, pero wala, matanda na kasi din yung may-ari nito. Ilang taon na yan? Nasa 80 plus 70. 24 70 plus na din kasi yung may-ari nito, kaya nahihirapan na magbiyahe. Pero sa nakausap nga ni Commander din ay uuwi daw. Mga anak. Para makiusap na lang siguro kung ano ba yung pwedeng gawin dito. Kasi hindi ko alam na ngayon ako nakakita talaga na
may nakukulong na isang area, alam niyo yun. Tapos ang masakit nun, sila pa yung kauna-una na nagbili ng lupa dito, sila pa yung nakulong yung area dito sa may likuran. Kasi dati ang daan daw nito ay dito sa kabila, yan central yan, medyo hindi pala medyo, sira na talaga. School to, school ng elementarya. So dito yung daan yan dati, kaso nga lang ang ginawa ng central binakura na, kaya wala nang lusutan. Kasi dito dapat dati ang daan yan sa kaya nung ginawa yan, nagbigay yung tao din dito para malagyan ng kalsada, yung dinaanan namin na maliit na kalsada kanina. Kumbaga nagbigay lang din yung tao siguro dito para magkaroon doon ng daan. At base nga sa pagkakaalam ko ay nakapasa yon para gawing two-way. Kaso nga lang hindi maaprubahan kasi walang subdivision permit ito. Hindi, walang permit. So hindi ko alam. Susubukan ko ulit pumunta ng assessor. Yun sa assessor ko pumunta nung nakaraan. Subukan ko ulit pumunta doon para itanong kung ano ba yung kailangan, bakit hindi nila ito na bibigyan ng subdivision permit. Baka ang inaantay nila ay yung mapa, baka yung survey na mapa. Kasi since yung mapa ay, since ano pa yan? 1977. 1977 pa nung na-survey ito. Sobrang tagal na talaga. Pero at least may mapa at approve yun. Diba? So baka may mga idea kayo, i-comment dyan sa comment section below natin kung ano yung mga idea nyo about sa ganitong may na-encounter na din kayong ganito sa buhay nyo. Pwede nyo ibahagi sa amin kung ano yung mga dapat gawin sa ganito, no? So yun, pero wala kaming choice, dito na to. Hindi naman biro ang bumili ng lupa, pinaghirapan namin ni Commander, matagal naming pinag-ipunan yung binibili ng ganito. So hindi naman kami kumikita ng milyon para na sa ganun ay bumili na lang ulit ng iba at hayaan na ito. So talagang sakto lang din yung pera namin para sa ipang bili ng ganito, ipang patirik. Yung pampatirik nga iniipon-ipon pa namin. Kaya yun lang ang masakit na nangyari dito. Kaya yung agent nito, sana huwag mo nang gawin sa iba yan, kasi sa totoo lang kawawa ang taong ginagawa mo ng ganyan. Sa totoo lang gusto sana kitang bigyan din ng stress, kasi binigyan mo kami ng stress. Gusto rin sana kitang bigyan ng stress mo. Kaso nga lang bahala na, sigid na lang bahala sa'yo, di ba? Kasi yung ganyan na na problema naman ay merong solution. At kung bigyan mo pa ng problema, another problema na naman yun. Kaya hayaan na siya. Pati tayo may stress din doon kapag binigyan pa natin siya ng isipin din. So, kaya iniisip na lang namin, bahala na sa kanya ang Diyos. At kami na lang bahalang gumawa ng solusyon dito sa problema na to. Kaya yun, sana maunawa ng iba kung bakit kaganyan kala Tatay Doro talaga nakaka-stress yung nila, yung mga nagiging problema. Pati kami talaga apektado kasi may mga problema na rin kami personal. Tapos siyempre hindi naman namin pwedeng hindi din problemahin yung problema nila, kasi pumasok tayo sa buhay nila para tumulong. Yun. So ito ay hanggang sa pasuyo nga ako, Commander. Bali ito ay dito ang pinakang so may mangga na ito papunta doon, so kapantay pa ng mga saging. Tapos dito naman sa may puno ng mangga na ito papunta doon. Sa totoo lang, goods na tong sukat na to para sa atin sana, no? Kasi isasagad naman namin dito yung bahay, tapos ito na yung pinakang space sana, nag-aarahihan nga sana. Dahil sinabi nga ng agent na may pasukan dito ng 4 wheels na wala naman pala talaga. So napakaganda sana ng plano namin dito, simpleng bahay lang pero gagawin naming masaya na bahay, kung magaganon. At yung bahay naman kasi namin sa Candelaria, kapag ginagawa lang namin yun na instead na ito rin, isa pa, kumbaga nagiging wise lang din kami. Kapag pupunta kami ng Manila, nag-hotel pa kami. Magkano sa hotel? Maabot, kung 2 room, 4,000 pesos. 4,000 pesos, 2 room. 2 beses. 2 beses. O, di ba? Pagpunta natin ng Manila, tapos bago tayo bumalik, 2 beses kami nag-hotel. So, ranas na namin yung gastos talaga. Tapos, bibili kami ng pagkain ng mamahal. Umaabot kami ng 15,000, higit pa. Sa pag-stay lang yung sa hotel, kasama na yung kakainin namin o ano pa man. So, naisip namin na bakit hindi na lang kami kumuha din ng bahay sa yung half, kumbaga nasa Quezon is half, parang half kasi siya ng Pabicol tapos papuntang Manila. So, doon kami kumuha ng bahay para na sa ganun. Hindi na namin kinakailangan mag-hotel, may tutulugan na kami, di ba? May stayan kami na wala kaming iisipin na tataas yung bill natin kapag umabot yung 3 araw, 2 araw, 4 na araw. Wala kaming iisipin na ganun.
So, yun din yung purpose, kumbaga. Nagiging ko, iniisip kasi kami ni Commander, pag nag-uusap kami din sa about sa ganun, ay iniisip namin yung kumbaga yung parang alternative nung paggagastusan namin, yung kumbaga yung ginagastusan namin ay may alternatibo yun na mapapasa amin, kumbaga. Hindi kami gumagastos na wala naman kaming mapapala. Andyan na yata yung mga magtatrabaho na sige na, simulan nyo na. Magtatrabaho na kayo? Magtatrabaho na yata. Sa totoo lang dito, marami nang umayaw na nagtatrabaho. Bakit kamo? Kasi nga, wala silang dadaanan. Buti na lang, pumayag si nanay dito na makidaan dito muna dito. Yan, mismo dito. Sa nasasakupan nila, pumayag si nanay na makidaan-daan yung mga naghahakot ng lupa. Kaya salamat din sa kanya na pinayagan niya tayo dito na mapadaan yung mga naghahakot dito. So, yun lang. Share ko lang to para nang sa ganun ay maging aware din yung ibang mga kababayan natin. At sabi ko nga, baka may idea kayo, i-comment nyo na lang po. Tsaka yung agent na yun, pag may kapag may ganyan na ini-agent niya, yung parang inaano niya, customer niya, dapat suriin nila mabuti, huwag silang magtiwala agad yung mga, kasi mabulaklak siyang magsalita eh. Yung maniniwala ka agad, kahit hindi ka panipaniwalang may daan dito, hanggang dito yung lupa, ganito, ganyan. Mapaniwala ka niya. Oo, mali-mali, kaya yung mga taga-Kapalongga dyan. Yan, aware tayo sa nagiging tayo. Yung agent natin na lalo yung ganito, buti kung maliit na halaga, bibitawan natin dito. Hindi naman. Lalo kami na nagsisimula pa lang at syempre wala pang malaking ipon, walang malaking ipon. At ang naman namin ay kahit nga mga savings namin ay na-share pa natin sa ating mga kababayan dito. Kumbaga para sa amin ay nababahagi pa. At saka ganito, doon kasi sa agent nito, sa totoo lang, ang nangyari na is in-stress niya din si Commander nung time na yun, di ba? Kasi nga, pinipilit niya si Commander na magbigay sa kanya. Double pay. Kumbaga, bibigyan na siya. Kasi di ba ang agent, kung sino yung kumuha sa'yo as a agent, sila yung bahala sa'yo magbigay ng komisyon. Yun ang pagkakaintindi ko, So, yun naman talaga yung totoo. So, nanghihingi siya sa amin ng komisyon niya. Kasi daw sinamahan niya kami dito, ganun na hindi naman dapat. Dapat persahan. Pinipersa niya si Commander na dapat ikaw kumuha ka ng komisyon mo dun sa nagpapabenta ng lupa sa'yo. Di ba? Ganun yun. Kaso kami yung pinipersa niya. So, na-stress dun si Commander na sobra na gagalit na nga din ako nung kasi nahihiya pati ako kasi makikita niya ako yun sa daan papuntang shop, sinisigawan niya ako parang bata. Oo, na hoy, ganito ganyan. Ginaganon niya si Commander. Tapos nung time na kasi kami yun nga medyo na na din kami na kumbaga na stress na kasi si Commander. Kinausap na namin yung mismong may-ari na nito. Kaya sabi ng may-ari, sige pumunta na kayo dito sa amin. Kaya nakita niyo naman nung vlog ko, pumunta kami ng Naga City, nagbiyahe kami ng 10 oras balikan para lang dito. Nag-hotel na naman, ng gastos na naman ng malala kasi nga inabot kami din ng 2 days. So, gada hotel, damit, pagkain, gastos. So, sobrang laki din ng gastos talaga para lang mabili itong lupa na. Tapos gaganunin lang tayo nung agent na nagbenta nito. So, kaya din siguro, hindi ko alam. May nabalitaan din ako na pinagbentahan niya din na hindi yata siya binigyan ng nung nagpabenta. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero sana, huwag mo na itong ulitin sa iba. Kasi kawawa naman talaga. Kawawa ang tao na naggumagastos tas may problema pala. Kagaya namin na nagtiwala kami sa iyo ng sobra-sobra. Hindi na nga kami nakipag-usap sa mga kapitbahay kasi nga nagtiwala kami sa iyo. So huwag mo na sana ulitin yun. Yun lang naman. Okay? So sige. At lalabas din kami ni Commander dito. Nadayat. Okay. Lalaking bunga. Ayaw nga no. Okay, tara, labas na tayo. Ngunit ano at ano pa man ang pinagdadaanan namin ngayon, ay mas naniniwala pa rin ako na ang taong nagpapakababa ang tinataas ng Panginoon.